May tanong pala dito sa ating comment section from J.S. Zamora. Humihingi po ako ng gabay. Yung sa tanong ng ating mga kapatid na Muslim o ng mga naniniwalang si Jesus ay hindi Diyos at sinasabi nilang wala namang tuwirang sinabi si Jesus na I am God, worship me. Paano po ito dapat ipaliwanag ayon sa pananaw ng mga Kristiyano at ng Simbahang Katolika? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. May tanong pala dito sa ating comment section from J.S. Zamora. Humihingi po ako ng gabay. Yung sa tanong ng ating mga kapatid na Muslim o ng mga naniniwalang si Jesus ay hindi Diyos at sinasabi nilang wala namang tuwirang sinabi si Jesus na I am God, worship me. Paano po ito dapat ipaliwanag ayon sa pananaw ng mga Kristiyano at ng Simbahang Katolika? Ang paliwanag dyan, ang ating Jesus hindi mayabang. Gusto nilang maging mayabang. I am God, ako lang ang Diyos, ako lang sambahin ninyo. Hindi yun ang turo ng ng Panginoong Jesucristo eh. Pero yung term na I am God, may mababasa ako. At ipakita sa inyo. Ito sinasabi dito sa Aramaic New Testament in plain English. John chapter 13. Aramaic Bible in plain English. Sabi dito at isimulan sa 14 pagbasa. If I therefore your Lord and your Rabbi have washed your feet for you, how much more ought you to wash one another's feet? For I have given you this example that you also should do in the same way as I have done to you. Timeless truth, I speak to you, there is no servant greater than his master, and no apostle is greater than he who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. I have not spoken about all of you, for I know those whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled. He who eats bread, wait lang muna. Wait lang ha, may sumatawag dito, wait lang. Wait lang muna, Brother Jose ha, wait lang muna. Sabi dito is, now I have not spoken about all of you, for I know those whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled. He who eats bread with me has lifted up his heel against me. Now I am telling you before it happens, that when it has occurred, you shall believe that I am the living God. Sinabi niya, I am the living God. Timeless truth, I speak to you, whoever receives him whom I send receives me, and whoever receives me receives him who sent me. So maliwanag dito, inaamin ni Jesus, I am the living God. Yung you only worship me, that's not part of our teaching. Walang Kristiyanong nagtuturo na sinabi ni Jesus, you only worship me. Because sabi niya, na niluluwalhati niya yung Ama. So wala tayong turo mga Kristiyano, ako lang ang Diyos, ako lang ang sambahin nyo. Wala tayong turong ganyan. Ngayon, kung ating babalik rin sa kanila, sabihin mo ganito, Jay Zamora, ganito sabihin mo ha, sasagutin ko lang yung tanong na yan pag may nabasa ka rin sa Quran, sinabi ni Jesus, I am the Messiah. O sige, naniniwala kayong Messiah siya, di ba? O sige, basahin nyo sa Quran, sinabi ni Jesus, I am the Messiah. O pag nabasa nyo yun, malamang ma-oblige kayong ibigay ang sagot na yan. John 13:19 ng Aramaic New Testament, in plain English, I am the living God. O sige, tapatan niya yun sa Quran niya. Saan sa Quran mababasa sinabi ni Jesus, I am the Messiah? Ba't na makapagbigay ba yung Muslim na yan? Pero dahil may tumatawag sa atin sa WhatsApp, so atin mo nang klaruhin to. Brother Jose, good evening sa'yo.
Yes, magandang gabi po sa lahat. I-clarify ko lang po yung kanina na narinig ko actually while I'm going to my work as a night shift sa trabaho ko. So, yung pagsa-sign of the cross, kung baga, as far as my nalaman ko nung ako ay nag-ano pa sa Flores de Mayo, isa sa Kuto-Kuto yata, ano ba yung Tagalog sa Kuto-Kuto, Bro Jando? Ha? Ah, Kuto-Kuto. Kuto-kuto, walang sikmura. Oo, sa Sikmura yata, hindi yata sa Dibdib. Iwan ko lang kung saan ang totoo. Dibdib, Yun nga, dughan. di, Dibdib, o dughan. yun nga, oo. Sakit sa O yun nga, kuto-kuto, masakit na so, sikmura ko. yun nga, ang pagsasign of the cross, kumbaga, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit sa left, then Holy Spirit sa right, and then Amen. So, yan siguro, hindi siguro sa dibdib, hindi ko lang sure. Kung siguro sa Flores de Mayo, back to the 70s, yun ang, kumbaga, tinuturo ng, yung, siyempre, palagi ka nagtuturis de Mayo, so, magsa-sign of the cross ka naman bago ka kumbaga, mag-umpisa ng mga activities sa mga bata. So yung sinasabi mo, I-clarify, based lang sa nakita. So yung sinasabi mo bro, based lang sa nakita mo. hindi bisa nakita, kumbaga, ako mismo, kasi, lumaki akong, pero, every time na May, so, nagpo-Flores de Mayo, so, kahit Kaya nga, ngayon, based nga lang sa nakita mo, based lang sa nakita mo yan, hindi sa libro ng simbahan. ayun nga, hindi na ako nagkaroon ng Biblia talaga. Ipapakita ko sa iyo ipapakita ko sa iyo yung guide ng simbahan. Kasi ako yung sumagot niya kaganina. Oo, yun Hindi naman nga. Alam ko naman, ikaw sumagot, bro. hindi naman ako nagsasalita dito, bro. Ko lang, is clarification lang. So, Kaya parang nga, hindi naman ako nagsasalita rin dito na ako hindi galing sa libro. nalilito. Okay, so ipapakita ko. Ayan. Hindi ko yung makita kasi sa WhatsApp ako, nasa ibang bansa ako. Ito oh. Hindi ba makita dyan? Hindi ko makita kasi nag-WhatsApp ako, tumawag ko Ay, sa pakita WhatsApp. ko na lang sa sa mga para makita ng mga manonood. Ayan oh. In the name of the Father, sa noo, yung Son sa Okay. puso, and then sa kaliwa, Puso. and then sa kanan. Ayan bro, nilagay ko sa puso. Kasi may biblical yan. May biblical passage yan, no? In Apokalipsis 14:1, 'di ba sa Apokalipsis kasi sinabi ng Diyos, ilagay mo ang Diyos sa noo bilang tatak. Kaya sa noo natin. Tapos sa mga awit, ang sabi, ilagay mo ako sa puso. Kaya sa puso din. At ang Holy Spirit naman sa balikat, kasi ang Holy Spirit siya ang ating sagisag ng ating lakas. Kaya in the name of the Father, in the name of the Father sa noo, sa puso, dito sa puso, dito, and then sa may biblical may biblical basis yan. At yun nga pinakita ko ang hindi siya sa hindi siya sa ang aklat na ito bro. Sikmura? Ang aklat na ito My Catholic Faith by Bishop Lara Moro. Okay? Sana nakita mo sana yung yung camera. Ayan My Catholic Faith by Bishop Lara Moro. Pinakita ko sa live kung ano ang guide na ibinigay sa pagsa-sign of the cross according sa aklat na ito. So, from head, noo, dito sa puso, dito ba dito, hindi sa kuto-kuto. Dito, Hindi sa kuto-kuto. puso. Sa talaga, mismo sa heart mo talaga na tumbok. Kasi yun ang nasa libro eh. Pero yun nga, sa nakasanayan natin, ako nga dati sa tiyan eh. Ako dati sa tiyan. Kasi yun ang nakasanayan. Yun ang nakita natin. At wala din naman akong
wala din naman ako na ano pa, wala pa naman ako narinig din na mali yung Satchan. Pero based lang tayo sa proper na ano, sa proper na guidance baga na ibinigay ng libro. So dito kasi mayroon kasing guide sa puso eh. So, yun lang ang ano ko. Hindi ko naman sinabi na mali yung sa kuto-kuto. Kasi yun kasi yung ano eh. Na, kumbaga mali, ang i-clarify. Yun kasi ang ano, yun ang nakasanayan kasi natin. Pero since mayroon mayroon tayong pinagbatayan aklat at hindi ito basta-bastang aklat kasi may Catholic faith by Bishop Laramuro to. Obispo mismo ang nagbigay sa aklat natin ito, ano yung proper na gesture sa sign of the cross. So, yun nga, no? Sa ulo, dito sa may puso, tapos balikat, una sa kaliwa, tapos kanan. So, yun ang ibinigay. Ayun lang din ang ibinigay ko sa inyo. Nasa inyo na yan kung doon pa rin kayo sa traditional na alam natin, ako, nakita ko na kung ano yung guide. So, dito ako sa guide. Hindi ko naman sinabi na wag nyo nang i-ano yung sa tiyan. Kasi dati tiyan din ako. Yun. Kasi yun talaga nakasanayan natin based ating nakita. Pero may nalaman na tayo kung paano ang proper. So nasa atin na kung alin ang mas gagawin natin. Kasi hindi naman din sinabi na mali yung sa tiyan. Wala namang ganun din na sinabi pa, no? So based lang yun sa mga nakita natin, kung sa baga nakasanayan ba. Sign of the cross pa rin naman yun. Pero dito na lang ako sa kung ano yung ibinigay sa aklat na nakita ko. Bro Jose. Okay, maraming salamat po. You're welcome. Kasi may biblical base din yan. Basta sa awit sa 6:8 yata yun, ang sinabi doon, ilagay mo akong tatak sa iyong puso. Yun ang sinabi ng Diyos. Okay, Docs. Anyway, babalik ako sa live. Okay, maraming salamat po, Bro John Ray. God bless bro, God bless.